July 25, 2026, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 25, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga bangers. Excuse me po. Dinigay ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawa naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope po na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Ang mga pusa ay makukulit. Okay. So, let's go tayo, my dear. The lunch break. Okay, the lunch break. Pause. Reset. Boundary. Perspective. Okay? So, makikita mo naman dyan kung anong ginagawa niya. It's like, okay, chill lang muna tayo. Relax lang muna. Okay? Tingnan natin. Uy, may naligaw na isa. Ay, safe space. I like it. I like it, my dear. It's giving this like cozy vibes, okay? So, ang nakukuha ko ngayon, my dear, is ngayong araw na to, kinakailangan maramdaman mo that you are safe. Kailangan maramdaman mo na you are not being attacked by anyone else, that you are okay, that you are fine. Fine? Okay? Okay ka lang, ayos ka lang. You are protected, you are safe, okay? And it's okay na mag-take ka ng break. Tanggalin mo yung expectation, pressure ng mga tao sa iyo, my dear, o yung pressure at expectation ng mundo. Actually, my dear air sign, lately, ito yung na-realize ko. And ito din yung naging reason kung bakit din nag-decide ako magpakita na rin sa inyo. Okay? Nakahugot pa, 'di ba? Kasi parang na-realize ko na paano ko ba sasabihin 'to? Yung tingin sa ng ibang tao does not really define who you are. Nagkakaintindihan po ba tayo? Meron kasi mga tao na parang ang gagaling lang nila magbigay ng mga comments, ng kanilang mga feedback, and so on and so forth, nang hindi nila talaga alam kung sino ka at kung ano ka. And medyo na-connect ko yon sa usapin ng spiritual and everything. And I think isa yun sa mga way kung paano napapababa ng ibang tao yung energy mo na mag-move forward and mag-push dun sa bagay na gusto mong mangyari. Kasi parang nire-reflect nila yung vision nila sa'yo, yung mga gusto nilang makita sa'yo. And today, my dear, sinasabi dito na this is the time to take a pause. This is the time para tapikin. Kung walang gustong tumapik sa balikat mo, you need to tap your shoulder. Sabihin mo na, you did a good job. Okay? You did a good job and you are safe, emotional sanctuary, comfortable, okay? Protect your vulnerability. Here I am safe. Ayan, nakalagay kasi dito sa baba, may mga nakalagay. Okay? So, ang ganda ng energy. I just love it. Boundaries, learn how to say no. Okay? Ngayong araw na to, baka may mga tao na sasabihin, air sign, halika punta tayo sa ganito. Air sign talaga ganito. Air sign, wag mong learn how to say na, hindi.
Gusto ko dito lang ako sa bahay. Gusto ko lang mag-relax. Gusto ko lang alam mo yun, yung ganun. Learn how to put some space, some boundaries, and learn how to enjoy. I think eto din, my dear, yung time na kailangan pumasok sa isip mo na kaya mo maging masaya maski mag-isa ka lang. Kaya mo mag-enjoy maski mag-isa ka lang. Yung parang ganon. And yes, masarap na meron kang mga kasama, masarap na meron kang mga friends, and so on and so forth. Pero anong gagawin mo sa mga tao na wala namang positive impact sa buhay mo? Okay? Ayoko gamitin yung benefits. Like, wala namang benefits kasi baka sabihin, okay, sa benefits lang pala tayo nakatingin. Doon tayo, my dear, sa merong positive na feedback or impact sa buhay natin, my dear. Okay? Pero ang ganda nitong dalawang card na to. I love it. As in. Sinasabi lang ngayong araw na to that you are good. You did your best. Ginawa mo lahat ng best mo, but your best doesn't good. Your best is, kumbaga parang, pwede ka naglabas ka ng effort. Okay, you give your effort, my dear, and posibleng hindi bumalik yung effort, pero okay lang, it's okay. Meron kang ginawa na something and hindi mo nagustuhan yung result, it's okay. Success. Okay, the Six of Pentacles related sa energy. You give something para maging successful ka. You release something para maging successful ka. Hindi mo nagustuhan yung outcome. The Five of Cups. Okay, baka hindi mo nagustuhan yung outcome, pero okay, posibleng sa loob ng relationship. Okay. Tingnan natin. Let me see, my dear. Tingnan natin ano meron sa araw na ito. The Six of Pentacles. Sinapol ko siya, my dear. And I think talaga parang meron kang binigay na something or you give something, pero baka hindi mo nagustuhan kung ano yung result or yung naging outcome ng bagay na ito. Clarify natin siya. Nine of Cups. Manifestation, my dear. Meron kang ginawang effort over here. Meron kang ginawang something, action. Okay, posibleng sa relationship, sa connection, sa manifestation, you give something dito, my dear. And baka nandun ka sa moment na parang napoprostrate ka, pwede din, okay? Kasi hindi ka naman uutusan na parang mag-take ka ng pause and isipin mo that you are safe, that you are okay, kung hindi ka parang nagkakaroon ng pressure cooker inside you. So, probably, parang iniisip mo na, bakit ganun hindi ko siya nakuha? And ganun talaga, my dear. Alam mo, lately nare-realize ko na ganun talaga ang flow ng mundo. Minsan, maski gaano ka katalino, minsan maski gaano ka kabait, gaano ka kagaling, kung hindi pa talaga para sa'yo, hindi pa talaga para sa'yo. So, kung lately, meron kang ginawa na isang effort sa relationship man yan, sa career man yan, kung saan mo man yan, my dear, like, ibinigay or ibinuhos, sinasabi ng card natin ngayon na it's okay. Parang you did your best and 'di ba, maski hindi umayon dun sa kagustuhan mo kung ano yung naging result or naging outcome, at least you did your best. Yun ang pinaka-importante doon. Like meron kang ginawa para mangyari or matupad kung ano man yung bagay na yon, okay? So ayan. Probably baka yung gustong-gusto ko kasi 'to like ganito. Wala tayong hindi talaga kaya, 'di ba? At least you tried. 'Di ba, you tried. Yung kasi ang pinakamahalaga, my dear, sa ibabaw ng mundo na nakakalimutan nating mga tao, na 'pag meron kang gustong isang bagay, ang automatic na nasa utak natin dapat makuha natin. Nawawala na yung kabilang side na pwede natin siyang hindi makuha, pwede siyang hindi mag-work according to our plan. And bakit? Siguro dahil napakaraming tao na nagsasabi na dapat hindi ka nagiging negative, hindi ka nagiging positive. But the reality, ito sa akin to, this is my personal opinion, my dear, ha? This is my personal opinion. In reality, masarap mag-manifest ng isang bagay and then iniisip mo na nasa iyo na yung bagay na yon. Pero at the same time, hindi natin pwedeng i-disregard or isang tabi, my dear, na posibleng hindi din mapasayo yung bagay na yon. So therefore, kung nandoon tayo sa moment, anong magbabalance doon sa dalawang bagay na yun? Ano yung magbabalance doon? Ang magbabalance doon is at least you try. Ginamit mo yung energy na, sige, susubukan ko to, gagawin ko to, kasi baka mag-work, makuha ko tong bagay na to.
pero at the same time, ginamit mo yun para mag-push ka dun sa bagay na yun, pero at the same time, hindi ka para mag-push all the way. Yung para bang dire-diretso, bulusok na bulusok. Ginamit mo yung another side na posibleng hindi mapunta din sa akin yung bagay na yun kasi hindi pa siya divine timing o hindi pa siya right time. So, yung dalawa na yun, nagkokosyon ng ng push and pull na energy. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo is i-regulate mo siya ngayon. Ang sasabihin mo ngayon sa sarili mo is, at least I try. Kasi yun ang pinaka-importante. Maraming mga tao, my dear, na nasa ilalim na sila ng lupa ngayon, no, as in, buto na or baka wala na, di ba? Na siguro if I will be giving a chance para i-interview sila, alam ko yung isang isasagot nila or isa sa magiging sagot nila na hindi nila sinubukan. 'Di ba? Meron sa magsasabi diyan na hindi ako nagtapat ng pag-ibig nung may pagkakataon pa. Hindi ko sinubukan 'tong ganito, hindi ko sinubukan yung ganyan kasi 'yan talaga ang magbubuo, my dear, sa buhay natin bilang isang tao. You need to try. And kaya nga sinasabi, my dear, na lunch break, okay, kinakailangan mong mag-break, kinakailangan mong huminga, kinakailangan mong i-ano yung sarili mo, and you need to tell to yourself, my dear, na you are safe, you are okay, you did a good job. 'Di ba? Yung para kailangan mo ano yung sarili mo, i-acknowledge mo, my dear. Okay? So hindi man napunta sa iyo kung ano man yung bagay na yon, pero at least, 'di ba, you try. Yan kasi yung napapansin ko minsan sa mga tao na ayaw nila na may rejection, may failure. Hindi naman pwede yun. Kasi part yun ng ating buhay. We have here the energy of the chariot. Chariot is energy of moving forward. Hindi ka na makakagawa pa ng next move or next activity sa life mo kung i-highlight mo lang yung failure mo. Wala na mangyayari sa'yo. That's it. Pwede mo siyang i-acknowledge. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin na as in like, 'di ba, reason para hindi mo gawin yung isang bagay. Okay? We have the energy of the page of wands and the chariot. Meron kang kinakailangan umpisahan ulit. And bago mo umpisahan yun, my dear, kinakailangan ma-program mo yung sarili mo, masabi mo sa sarili mo na okay lang yon. Kasi ang mangyayari dyan, kung hindi mo sasabi, my dear, sa sarili mo na okay lang yon, pwede ka mag-umpisa ng isang bagay, pero nandoon yung frustration. Na dapat this time okay to. Dapat this time makuha ko na to. Dapat ito, sure na talaga to. 'Di ba? And lalo siyang hindi mag-work. Kasi bakit? Hindi siya nanggagaling dito. Kumbaga parang hindi siya nagma-marinate inside. I hope you're getting my point, my dear. No, it's always better na gagawa ka ng isang bagay na parang hindi mo siya ginagawa nang dahil sa pressure, okay? Mahirap gawin 'yon kasi maski ako, biktima po ako diyan, okay? Nararamdaman ko 'yan from time to time, okay? Hindi ko sasabihin na paminsan-minsan. Talagang nararamdaman ko talaga siya minsan na parang pag meron akong i-upload na mga video, nape-pressure ako, na-stress ako, mga ganon. Pero tinitingnan ko, bakit ba ako nape-pressure? Bakit yung ganon, no? Bakit, at saan ba nanggagaling 'tong nararamdaman ko? And pag na-overcome ko na yun, and sometimes it takes time bago ko talaga siya ma-overcome, my dear, kasi talaga nag-marinate talaga siya sa utak ko, and nag-sink in talaga siya sa utak ko. Pero pag na-overcome ko naman siya, eto na, lumalabas na yung totoo, and nawawala na sa isip ko yung wala akong pakialam kung gusto man ninyo nakikita ninyo o hindi niyo, yung mga ganon. Okay, anyway, meron kang uumpisahan dito, my dear, na something, and you need to have this break time para alam mo yon, makapagmuni-muni, alam mo yon, ma-appreciate mo yung sarili mo, that you did a good job, na probably hindi man perfect or hindi mo man nakuha or gano'n, or hindi man siya umayon according sa kagustuhan mo, at least you did something, okay? Maganda yung gano'n nare-recognize mo or nakikita mo, my dear, na you did something. 14 minutes, daldal na naman ako na daldal. Okay, let's go na tayo, my dear. I'm very, very sorry. May mga reading na na talagang the page of sword. Be careful kung ano yung iniisip mo, my dear, today. Be careful, okay? And meron ka page of wands, so be careful ka rin sa mga gagawin mo mga next step. Hindi ko sinasabing wag mo gawin yung next step. Mainam kasi, my dear, na gagawin mo yan because
nararamdaman mo that you need to do it talaga. Hindi dahil sa pressure. Dahil, ay, meron akong dapat patunayan kay ganito, ganyan, ganito, ganon. No, don't do that. Don't do that. Okay? Kung, Page of Sword and the Three of Sword, okay? Be careful. Kung meron man nangyari kanina, kahapon, nung isang araw na hindi maganda, my dear, tapikin mo yung balikat mo, sabihin mo, okay lang yan. I did a good job. I did a good job. Hindi ko man siya nakuha, hindi ko man siya na-gate, na-get talaga ng 100%. At least you did a good job. Okay? Let me see. The Five of Pentacles, okay? Don't limit yourself. Okay? Hindi dahil nag-fail ka dun sa nauna or hindi nag-work yung nauna, sasabihin mo na, ay, hindi na kaya, hindi na to mangyayari, my dear. You just need to take a pause. You need to take a break, okay? Kinakailangan mo lang talagang huminga, my dear, okay? Maybe you've been to a very, very long day talaga, na as in lahat ng energy mo is talagang ibinuhos mo talaga sa kung ano man yung bagay na yun, my dear. Pero kung hindi man yun nag-work, gusto ko lang sabihin sa'yo, my dear, na it is not the end of the world, my dear. It's not the end of the world. Okay, wag mo limitahan yung sarili mo porket nagkaroon ka ng failure, okay? Or something, or wala kang pera. We have here the energy of the Fool card, energy ng new beginnings, okay? May nakukuha ako, my dear, na parating para sa'yo. I can feel that there is a new opportunities, probably a breakthrough na parating para sa'yo, probably para sa mga kagagaling sa mga breakup or broken-hearted. Yeah, probably panibagong relationship, panibagong tao na magmamahal sa'yo. Baka hindi mo deserve yun kung sino man yung inalis sa buhay mo. Okay? Or kung nawala ka sa trabaho, na-resign ka or something like that, baka hindi talaga para sa'yo yung bagay na yon and meron talagang parating na para sa'yo talaga. Pero kailangan, my dear, kailangan i-receive mo talaga siya. Like, i-claim mo talaga siya na, okay, hindi talaga para sa akin yung tinanggal sa akin and eto talaga yung para sa akin. Okay? Let me see, last card tayo. We have here the energy of the night. I can feel some energy na papasok, my dear, sa buhay mo, okay? Hindi man siya ganun talaga kabilis or kalaki, pero I can feel na kung talagang magte-take ka lang talaga ng quiet time, mas maiintindihan mo kung bakit nagpo-flow or kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay mo, no? Kasi sometimes may mga bagay na nangyayari sa atin and alam ko rin 'to, nararamdaman ko rin 'to, my dear. Kasi sometimes sa sitwasyon ko ngayon naiisip ko rin yan na, "Teka, bakit ganito, bakit gano'n?" Kasi masyado akong focus na ito yung kasi yung gusto ko. Eh, papaano naman yung gusto ng ating buong may kapal, 'di ba? Eh, papaano kung hindi niya gusto yun para sa'yo? Iba yung gusto niya, 'di ba? It is just more on simply na nag-graduate ka ng isang course and then hindi yun ang naging trabaho mo. You end up with a different work or different environment. And normally, ganun talaga yung nangyayari. Kaya nga marami ang graduate. Ito sa akin lang, no hate, no bashing, no shame, and everything. Marami po yung mga college graduate dyan na wala pong trabaho. Totoo yan, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Kasi bakit? Hindi sila flexible. Kung ano, dahil sa isip kasi nila, ito kasi yung gusto kong mangyari, ito kasi yung course kung saan ako naging graduate, dapat eto yung trabaho ko. And sa mundong 'to, hindi dapat gano'n. Dapat you need to be very flexible. Wala akong pakialam kung dati ka na graduate ka ng nurse or something or ganito. Kung wala pang open na position para sa'yo, you need to do something. No, you need to do something. You need to grind yourself up or you need to do something. Okay? We have here the energy of the two of sorry, this is energy of denial or confuse, okay? So, walang confusing dito, my dear. Kung hindi man nag-work yung bagay na gusto mo, baka hindi pa talaga siya divine timing. You need to program your mind na okay, dito muna ako. And eventually, yung gusto mong i-manifest ngayon, darating din siya. Baka kailangan mo lang ng different outlet muna ngayon and then eventually darating siya. Ganon, no? So, kailangan ng basta naintindihan mo na yon, yun na yon. Okay. So, my dear air sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 25, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Bye-bye. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye.